Papa Dudut. Magandang araw sa inyo, Papa Dudut. Ako po si Natty, 42 years old na sa ngayon at isang single mom. Bago ko po simulan ang kwento ko ay gusto ko po munang ipaalam sa inyo na matagal na po akong nakikinig sa programa ninyo. Nagsimula po ako sa pakikinig sa radyo hanggang sa nalaman ko na may mga upload na rin po kayo sa YouTube. At nagla-live airing na rin po kayo araw-araw sa inyong Facebook page sa Barangay LS 97.1. Kaya naman ngayon ay naisipan ko na rin pong sumulat sa inyo para ibahagi ang kwento ko. Papadudot na ulila po ako sa ama noong 15 years old pa lamang ako. Kaya ang nanay ko na ang mag-isang nagpalaki sa akin. Bunso ako sa aming magkakapatid at 3 lamang kami at 2 taon lang ang mga pagitan namin. Bata pa lamang ako ay naranasan ko na ang pagiging mahigpit ng nanay ko. At mas lumala yon noong nawala na si tatay na tanging kakampi ko sa buhay ko. Mula kasi sa tradisyonal na conservative na pamilya si nanay, kaya napakahigpit niya sa aming magkakapatid. Kahit nung nabubuhay pa ang tatay ko ay siya pa rin ang mas nasusunod. Si nanay naman ang namili ng kurso namin sa kolehiyo kaya lahat kaming magkakapatid ay nagtapos ng business administration. Nagkaiba lang kami ng major. Gusto kasi ni nanay na matuto agad kami sa pagnenegosyo dahil yun daw ang mag-aahon sa amin sa kahirapan. Hindi naman po kami yung masasabing talagang mayaman pero dahil madiskarte si nanay ay nabigyan niya kami ng magandang buhay kahit siya lang ang mag-isang nagtataguyod sa amin. Ginamit po ni nanay ang minana niyang lupa sa mga yumaon niyang magulang at yung perang naiwan ni tatay. Kasama na roon ang sariling ipon niya mula sa tindahan ng karne at bigasan sa palengke para maipagawa ang apartment niya na may 2 palapag. 6 ang unit na pinapaupahan namin. Yung 3 unit na nasa 2nd floor ay pinalagyan niya ng 3 double-deck bed para gawing bed space for rent. Marami rin kasing eskwelahan na malapit sa area namin kaya karamihan sa mga bed spacer doon ay mga estudyante. Papadudot kahit sa mga nakakarelasyon namin ay kontrolado rin ni nanay. Hindi sapat sa kanya yung may maayos na trabaho lang. Mas gusto niya yung masasabing successful na sa buhay o di kaya ay galing sa may kayang pamilya ang mapapangasawa namin. Ang kaso'y taliwas sa inaasahan niyang naging first boyfriend ko. At kahit na hindi naman kami nagkatuluyan, parang buong buhay ko nang dinala ang pagkakamaling yon, Papadudot. Hoy, Natty! Sino na naman ang pumaporma sa'yo? May nakapagsabi sa akin na may bago ka na naman daw manliligaw ah. Sino na naman po nagsabi sa inyo niyan? Hindi na mahalaga kung sino yung nagsabi sa akin. Ang ipinupunto ko rito, hindi ka na dapat nakikipagrelasyon sa kung sino-sino. Pasensya na po kayo, Nay, pero nasa tamang edad na naman po ako eh. Hindi niyo na po ako kailangang paghigpitan. 37 na ako, baka nakakalimutan niyo. Wala akong pakialam sa edad mo. Hanggat hindi ko nakikilala yung manliligaw sa'yo, hindi ka pwede makipag-usap sa kanila. Ako ang magdidesisyon, naiintindihan mo? Bakit po sina ate at kuya pinayagan niyo na mag-asawa? Nakapag-asawa sila kasi ako ang pumili ng mapapangasawa nila. Kaya ikaw, hanggat wala kang nahahanap na matinong lalaki, wag kang magtatangka na magpakilala sa akin ng kahit na sino lang, ha? Nay naman, paano naman po ako makakahanap ng katulad ng napangasawa ni ate? Tsaka kung magpapakasal man po ako, gusto ko dun talaga sa taong mahal ko at hindi sa nireto nyo. Hindi kayo aasenso sa puro pagmamahal lang. Na hindi naman po porket pipiliin ko yung mahal ko, wala na akong gagawin para mapabuti yung buhay ko. Nakapagtapos po ako ng pag-aaral. Tsaka malakas pa ako kaya kayang-kaya ko pa maghanap ng trabaho. Hindi ko naman po kailangang iaasa sa mapapangasawa ko yung magiging kinabukasan ko eh. Kahit na! Isipin mo naman yung magiging kahihiyan ko kung mag-aasawa ka ng kapos sa pera. Ganyan na po ba talaga tayo nabubuhay ngayon, Nay?
Lagi na nakabase sa sasabihin at iisipin ng ibang tao? Sumunod ka na lang sa gusto ko, Nati. Para sa ikabubuti mo rin yon. At huwag na huwag ka magkakamaling suwayin ako, ha? Kayang-kaya kitang itakwil bilang anak. At isa pa, kung gagawin mo yon, ikaw pa lang ang pinakaunang susuway sa akin sa pamilyang ito. Hindi mo magugustuhan yung gagawin ko kung sakasakali. Nay naman, parang tinanggalan niyo na kami ng kalayaan. Mas gusto mo bang maging malaya pero naghihikahos ka naman sa buhay? Abay, mag-isip-isip ka! Hindi lahat ng gusto mo makabubuti sa'yo. Marami na akong pinagdaanan sa buhay, kaya alam ko kung ano yung sinasabi ko. Kung hindi mo kaya magtiwala sa mga desisyon ko, pwede ka nang umalis. Pero wala kang makukuha sa akin kahit na piso. At wag mo na rin asahan na may pamilya ka pang babalikan. Sobra naman po yun, Nay. Alam ko! Kaya kung ayaw mong maranasan yon, abay magpakatino ka at sundin mo na lang ang gusto ko. May magagawa pa po ba ako? Kahit ano namang paliwanag yung gawin ko, baliwala na sa inyo. Ay, buti alam mo. Walang ibang masusunod sa pamilyang ito kung hindi ako. Lahat ng meron kayo, galing sa akin. Matuto kayong tumanaw ng utang na loob. Sana po, hinayaan nyo na lang kaming tumayo sa sarili naming mga paa, kesa habang buhay kaming magbabayad ng utang na loob sa inyo. Tumigil ka na nga dyan. Asikasuhin mo na lang yung mga apartment. Singilin mo na yung mga nangako magbabayad nung nakaraang buwan. Kapag hindi pa rin nakabayad, palayasin mo na. Hindi yung marami ka pang sinasabi dyan. Wala ka pa namang napapatunayan. Papadudod, sakal na ako noon sa paghihigpit ng nanay ko. Ilang beses ko na rin sinubukang makawala sa kanya pero lagi siyang nagbabanta na itatakwil niya ako bilang anak niya. Nahirapan ako sa sitwasyon ko at hindi ko rin maiwasang makaramdam ng inggit sa mga kabatch ko na may mga sarili ng pamilya. Kahit yung nakarelasyon ko noong college ay kasal na rin. Hindi ko lang maialis sa isipan ko na kung yung kinasal sa kanya, kung ako yung kinasal sa kanya, masaya na sana ako sa pamilyang meron ako. Kaya naman sa sobrang higpit ni nanay ay tumandang dalaga na lamang ako. Sa katagalan ay nasanay na lamang ako na wala akong social life. Hindi na rin ako nakikipag-usap sa mga lalaki para wala nang manligaw sa akin. Umikot na lamang ang buhay ko sa pagtulong kay nanay sa negosyo niya. Taga-asikaso ako ng mga permit, tagabayad ng bills at kung ano-ano pa. Sa madaling salita, ako ang naging kanang kamay ni nanay, Papadudot. At kapalit naman noon ay nagde-deposit siya ng pera sa savings account ko. Lahat ng sweldo ko ay nakadirekta na roon para hindi ko magastos. Katwiran niya ay wala naman akong pagkakagastosan dahil provided naman niya ang lahat kaya ipunin ko na lang daw yon. Hindi naman yun problema sa akin dahil tama rin naman si nanay, Papadudot. Kung kailan okay na ako sa pagiging single at nakafocus na lang sa kung paano mapapasaya ang nanay ko ay saka ko naman nakilala ang lalaking muling nagpatibok ng puso ko. Walang iba kundi si Jobert, Papadudot. Hindi naman siya kagwapuhan pero matangkad siya, moreno at mukhang sanay na sa kahit na anong trabaho. Nung araw na nagkakilala kami ay naghahanap siya ng mauupahan. Sakto naman na naroon ako sa apartment na pinapaupahan namin para magpalinis ng mga bakanting unit kaya ako ang nakausap niya, Papadudot. Excuse me po. Miss, nangungupahan ka rin ba rito? May tatanong lang sana ako. Ano yung itatanong mo? May bakante pa kaya dyan? Isang buong kwarto ba o bed space lang? Bed space lang. May bakante pa ron sa pinakadulong kwarto. 2 pa yung bakante. Kung gusto mo sa'yo na yung isa. Buti na lang meron dito. Kanina pa kasi ako naghahanap ng mauupahan. May mga nakita naman ako pero masyadong mahal. Bed space lang kasi kaya ng budget ko eh. Magkano ba renta ng mga bed spacer dito? 2,500, kasama na tubig at kuryente. Pero kapag may cellphone ka, laptop o rice cooker, magdadagdag ka. Cellphone lang naman yung meron ako. Add ka ng 100 pesos. Ganun pala rito. Bakit? Namamahalan ka ba sa 100 pesos? Hindi naman. Hindi ko lang inaasahan yung kailangan magdagdag pag may gamit. First time mo maging bed spacer, no? Oo. Galing pa kasi ako ng probinsya. Nagpunta lang ako rito para magtrabaho. Kasama ko nga sana mga tropa ko pero iniwan nila ako eh. Bakit ka naman nila iniwan?
Hindi sila natanggap doon sa pinag-a-applyan namin. Yun naman pala eh. Dapat intindihin mo rin sila. Ano pa nga naman ang gagawin nila rito kung wala naman silang trabaho? Hindi pa naman sila bumabalik sa probinsya namin. Magkakasama lang sila naghahanap ng trabaho. Saka matira-matibay na lang talaga kami nito. Bakit naman? Hindi rin kasi ako sigurado kung tatagal ako rito. Kada galaw, kailangan ng pera. Lahat kailangan bilhin. Hindi kagaya doon sa amin sa probinsya. Nasa paligid lang yung mga iluluto namin. Gano'n naman pala eh. Bakit pinili mo pa magtrabaho dito sa Maynila? Kailangan namin ng pera. Nakasangla yung lupa namin. Ah, kaya pala. Magkano bang dala mong pera? 1 month advance, 1 month deposit kasi kami rito. 5,000 lang ang dala kong pera. Pero nabawasan na rin nung pinamasahin namin at ginastos sa pag-a-apply. Kung ganon, pang 1 month deposit na lang yung meron ka? Uy, sana nga pwede yun dito. Kasi kung hindi, maghahanap pa ako ng iba. Pangilan na ba to sa mga napagtanungan mo? Pang-5 na. Marami ka na palang napagtanungan. Baka gabihin ka na niyan. Pag minalas-malas, aabutin talaga ako ng gabi. At pag mas minalas pa, maghahanap na lang muna ako ng matutulugan sa tabi-tabi. Kakausapin ko na lang yung may-ari nitong paupahan. Pwede na siguro yung 1 month deposit. Basta pag sumahod ka na, ibigay mo yung 1 month advance ha. Kakilala mo ba yung may-ari? Hindi na mahalaga kung kakilala ko o hindi. Ang mahalaga, may matutuluyan ka na. Hintayin mo na lang na matapos yung paglilinis dun sa kwarto sa dulo. Tapos pwede ka nang pumasok dun. Eto nga pala yung bayad ko. Sigurado ko bang ikaw na bahala? Alam mo, pasalamat ka kasi ako yung natsyempohan mo. Hindi ka dapat basta-basta nag-aabot ng pera rito kahit mukha pang katiwa-tiwala yung kausap mo. Dapat manigurado ka muna. Maraming manloloko dito sa Maynila. Kahit saan naman, marami yan eh. Pero ang gaan mo kasi kausap, kaya alam kong mapagkakatiwalaan ka. Sambola ka pa. Hindi kita binobola, miss. Totoo yung sinasabi ko. Nati ang pangalan ko. Ako naman si Jobert. Ano nga pala yung trabahong ina-applyan mo? Sa housekeeping. Janitor ako sa hotel. Janitor ka pala. Saan nga pala yung probinsya nyo? Taga-Samar ako. Taga-Samar ka pa tapos dito mo naisip mamasukan sa Maynila? Inaya kasi ako ng mga kaibigan ko. Sabi, mas marami daw mapapasukan trabaho rito. Pero ang ending, iniwan ka naman nila. Nasaan na ba yung mga kaibigan mo ngayon? Naghahanap pa sila ng trabaho. Nagkahiwa-hiwalay na kami nung sinabi kong natanggap ako. Parang sumama pa nga loob nila sa akin eh. Ayaw mo bang sumama sa kanila? Gusto pero natanggap na ako sa ina-applyan namin eh. Baka matagalan pa ako makahanap kung sasama ako sa kanila. Paubos na yung budget ko. Sa bagay, gets naman kita dyan. Tama lang din naman yung ginawa mo. Importante na magkaroon ka kagad ng trabaho kasi hindi ka makakasurvive dito nang wala kang pera. At wala akong matutuluyan kaagad kundi dahil sa'yo. Kaya maraming salamat ha. Ang ganda-ganda mo na, ang bait-bait mo pa. Bolero. Hindi ka ba naniniwala na maganda ka? Mas mabuti pa, puntahan mo na yung kwartong tutuluyan mo. Siguro naman tapos nang linisin yon. Mamili ka na ng pwesto kasi mamaya parating na yung ibang bed spacer. Bakit alam mo yun? Siyempre, matagal na ako rito. Teka, saan ba yung kwarto mo rito? Secret. Sige na, may lakad pa ako. Bahala ka na dyan ha. Salamat ulit ha. Papadudod, hindi ko sinabi kay Jobert na ako ang namamahala sa apartment na yon at pamilya namin ang may-ari. Gusto ko lang makatulong sa kanya noong time na yon pero wala naman akong plano na makipag-close sa kanya. Unang-una, hindi siya papasa sa nanay ko kahit bilang kaibigan ko lang. Pangalawa ay ayoko munang mapalapit sa kahit na sinong lalaki. Naroon na kasi yung takot na baka kapag natuto na naman akong magmahal, ay masaktan lamang ako kapag hindi siya nagustuhan ng nanay ko. Pero aaminin ko, papadudot, na may dating naman si Jobert. Mukhang mabait din siya at pinaka-nagustuhan ko yung pagiging responsable niya at yung malasakit niya sa pamilyang naiwan niya sa Samar. Nang mga sumunod na araw, nakakakwentuhan ko na si Jobert, 9 years ang tanda ko sa kanya. 28 pa lang kasi siya noong panahon na yon. Nalaman ko na marami pala silang magkakapatid. Yung iba pinakupkup na lamang sa iba nilang kamag-anak dahil hindi na kayang buhayin ng mga magulang niya. Parehong magsasaka ang mga magulang niya at masyado na ring matanda para magtrabaho pa.
Hindi nga nagtagal ay inamin ko na rin sa kanya na kami talaga ang may-ari ng paupahan. Nagulat siya nang sabihin ko yon. Nakaramdam din siya ng hiya dahil masyado na raw siyang naging feeling close sa akin. Papa Dudut, sinabi ko naman na ayos lang yon. Pero kung gusto niyang makipagkaibigan ay hindi ko siya mapagbibigyan. Hindi ko sinabi ang kadahilanan at hindi na rin naman siya nangulit dahil nahihiya na siyang makipag-usap sa akin noon. Ilang buwan pa ang lumipas, Papa Dudut, at sa tuwing pumupunta ako sa paupahan, walang pagkakataon na hindi kami nakakapag-usap ni Jobert. Sumakto kasi yung punta ko roon na wala rin siyang pasok sa trabaho. At kahit ayaw kong makipagkaibigan sa kanya, habang tumatagal ay unti-unti na rin akong bumibigay, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, simula nang lumambot ako kay Jobert ay pumayag na akong maging magkaibigan kami. Bagamat alam ko na sigurado magagalit ang nanay ko. Ibinigay ko sa kanya ang number ko at tuwing gabi kami ang madalas na magkausap. Tumatawag pa nga siya minsan. Yung biruan namin at masayang kwentuhan ay inaabot pa ng hanggang madaling araw. Papa Dudut, kahit malapit na kami ni Jobert sa isa't isa ay hindi ko pa rin hinahayaan na humigit pa roon ang samahang meron kami. Wala kasi noong madalas na kaming nakakapag-usap ay napansin ko na mas nagiging sweet na rin sa akin si Jobert. Batid ko na hindi normal sa magkakaibigan lang ang mag-update sa ginagawa ng isa't isa. Madalas pa siyang magpaalala sa akin na huwag akong magpapalipas ng gutom dahil magagalit daw siya. Corny mang pakinggan, pero kilig na kilig ako sa ganong galawan niya noon. Pero tuwing naiisip ko si nanay ay bigla na lang akong nawawala ng gana. Itinigil ko ang pakikipag-usap kay Jobert. Hindi na ako nag-reply sa mga text message niya at hindi ko na rin sinasagot ang mga tawag niya kahit pa ulit-ulit pa niyang ginagawa yon. Tuwing pumupunta naman ako sa apartment ay itinataong ko na lamang na may pasok siya. Pero noong huling punta ko, Papa Dudut, ay hindi ko akalain na naroon pala siya, kaya hindi na ako nakaiwas pa. Nati! Ano bang kailangan mo? Iniiwasan mo ba ako? Hindi kita iniiwasan. Ano bang pinagsasasabi mo dyan? Hindi ka na nagre-reply sa mga text ko. Pati tawag ko, hindi mo na rin sinasagot. Busy ako sa trabaho. Maraming pinapaasikaso sa akin si nanay. Kahit sa gabi, Pagod na ako ng ganong oras kaya hindi na ako nagsiselfone. hindi ako naniniwala. Iniiwasan mo lang talaga ako. Ano naman kung hindi ako sumasagot sa tawag mo o nagre-reply sa mga text mo? Wala naman akong obligasyon na gawin yon. Hindi mo ako girlfriend. Akala ko ba nagkakamabutihan na tayo? Huwag ka ngang assuming. Natuwa lang ako sa'yo noon kaya madalas tayo magkausap. Alam kong hindi ka nagsasabi ng totoo. Sinasabi mo lang yan para layuan na kita. Eh ano naman kung ganun nga? Sabi ko na nga ba eh. Inaasahan ko na rin naman na gagawin mo to nung nalaman ko na may kaya yung pamilya mo. Nakakahiya nga naman kung makikita ka nakikihalubilo sa isang janitor na kagaya ko. Walang kinalaman sa trabaho mo yung pag-iwas ko. Baka dahil sa itsura ko. Hindi rin. Eh ano? Sabihin mo naman sa akin kung bakit. Wala akong kailangang sabihin sa'yo. Bumalik ka na ron sa kwarto nyo. May lakad pa ako. Gusto kita, Nati. Gustong gusto kita. Huwag mo naman ako iwasan. Gusto lang kita makausap. Yun na lang yun, nagpapasaya sa akin ngayon. Kahit gusto mo ako, hindi pwede maging tayo. Iba yung gusto kong lalaki. Hindi ikaw. Kung hindi mo ako gusto, bakit pinagpupuyatan mo ako? Bakit nakikipag-usap ka sa akin hanggang madaling araw? Imposibleng wala lang yun. Alam ko na may ibig sabihin lahat ng ginagawa mo. Pero pinipigilan mo lang yung sarili mo. Tsaka kahit hindi mo aminin, alam ko na dahil yun sa estado ng buhay ko. Napakalit lang ng sweldo ko kumpara sa kinikita nyo. Baka nga iniisip mo pa na pera lang habol ko sa'yo kaya ako nagkakaganito eh. Hindi kita pinag-iisipan ng ganyan. Sabihin mo na lang kasi yung dahilan kung bakit mo ko iniiwasan. Hindi ka ba marunong umintindi? Hindi nga kita gusto. Hindi tayo pwede at mali lahat ng iniisip mo. Kung gusto mo magka-girlfriend, ibang babae na lang yung ligawan mo, wag na ako. Ikaw gusto ko eh. Kaya agad hindi mo sinasabi sa akin yung totoong dahilan ng pag-iwas mo, hindi ako titigil, Nati. Liligawan kita kahit ayaw mo.
Pupuntahan kita sa inyo. Huwag na huwag mong gagawin yan. Bakit? Kinakaya mo ba talaga ako? Bakit pa paulit-ulit ka? Nakakairita ng pakinggan. Pasensya ka na. Gusto lang naman talaga kita makausap. Hindi nga pwede ang kulit-kulit mo. Kahit sandali lang oh. Sige na naman. Kung gusto mong kausapin pa kita, huwag kang gumawa ng eksena rito, ha? Isa pa wala ka sa lugar para pilitin ako makipag-usap sa'yo. Kapag sinundan mo pa ako, palalayasin na kita rito. Wag naman. Kailangan ko na matutuluyan. Pwes huwag kang makulit. Matuto kang lumugar. Tenant ka lang namin dito at wala tayong espesyal na ugnayan. Naiintindihan mo? Papadudot labagman sa kalooban ko na magbitaw ng masasakit na salita kay Jobert, ay ginawa ko pa rin para lang tigilan na niya ako. Kung magpapatuloy pa kasi ang pag-uusap namin ay posibleng makarating na yon kay nanay at siguradong palalayasin niya roon si Jobert. Ayoko mangyari yon. Alam ko kung gaano kahirap ang sitwasyon niya at ayoko nang makadagdag pa sa iniisip niya. Iniwasan na rin ako ni Jobert matapos ko siyang sabihan ng mga masasakit na salita. Doon naman ako nakonsensya. Nang huli kong punta sa apartment ay nag-usap kaming dalawa at sinabi ko na sa kanya ang totoong dahilan kung bakit ko siya iniiwasan. Matapos kong ipaliwanag ang sitwasyon ay sa kanya lamang ako naunawaan. Sa huli tumuloy pa rin si Jobert sa pangliligaw sa akin at sinagot ko naman. Pero may usapan kami na walang dapat na makaalam tungkol sa relasyon naming dalawa. Tumagal ng ilang buwan ng relasyon namin ang hindi nalalaman ni nanay. Sobrang saya ko noon dahil naranasan ko yung meron nang nag-aalaga sa akin. Palaging nag-aalala at palagi akong pinapasaya. Natuto akong magpaganda ulit at magpa-sexy. Mula nung maging kami ni Jobert ay madalas akong pumupunta sa apartment. Nang minsan kasing may nangyari sa amin sa hotel pagkatapos naming mag-date ay doon ko naramdaman na parang bumata ako ng ilang taon. Kaya naman nung nangyari yon ay hinahanap-hanap na yon ang katawan ko, ay ako na mismo ang gumagawa ng paraan para magkasama kami ni Jobert. Dahil mahal na mahal ko si Jobert ay tinulungan ko siya sa problema niya sa pera. Kapag nagigipit siya ay pinapahiram ko siya ng pampadala sa probinsya. Hindi rin ako mahigpit sa kanya sa pagbabayad ng renta dahil ako na nga lang muna ang nagbabayad tuwing wala nang natitira sa sweldo niya. Binigyan ko na lamang siya ng isang kwarto para wala na siyang kasama at malaya na rin naming nagagawa ang kahit na anong bagay nang walang nakakakita sa amin. At dahil doon kahit papaano ay nakakaramdam ako ng kalayaan. Mahal, kailangan ko nang umuwi. Maagang nagigising si nanay. Kapag kinatok niya ako sa kwarto tapos hindi ko siya pinagbuksan, malalaman niya na wala ako roon. Mamaya na. Ihahatid naman kita eh. Pero mahal, mag-aalas 3 na ng umaga. Wala pa nga akong tulog eh. Mamayang alas 7, marami na namang ipapagawa sa akin si nanay. Yun totoo. Anak ka ba talaga niya o alalay? Hayaan mo na. Yan na talaga yung ganap ko sa pamilya namin. Ako na lang yung maaasahan ni nanay. Nasaan ba yung iba mong kapatid? Nakabukod na sila. Pero bumibisita naman sila sa bahay tuwing linggo pagkatapos nilang magsimba. Isa kasi yun sa mga rule ni nanay. Yung kahit may pamilya na kami at busy na sa sarili naming buhay, dapat pa rin kami maglaan ng isang araw para magkasama-sama. Mabait naman pala yung nanay mo eh. Sa ibang bagay, oo. Pero pagdating sa mga nakakarelasyon namin, hindi. Gusto niya kasi yung mayaman. O kaya basta may negosyo. Huwag ka sana ma-offend ha. Ipapaliwanag ko lang naman. Kapag mga kagaya mo kasi na mababa ang sweldo, ipapahiya ka lang ni nanay. Sasabihin niya wala ka namang mararating sa buhay kung janitor ka lang. Grabe naman siya mang maliit ang ibang tao. Kaya nga ako nag-iingat, 'di ba? At sa ginagawa mo ngayon, ipapahamak mo lang ako. Ganito na lang ba tayo palagi? Kapag napasaya na kita, uuwi ka na? Paano naman ako, mahal? Gusto pa kita makatabi matulog. Magagawa rin natin yan. Pero sa ngayon hindi pa pwede. Hindi ka pa ba masaya na may oras pa rin ako sa'yo? Parang hindi naman masaya yung ganito. Parang nanlilimos na ako ng oras sa'yo.
Mahal, huwag ka nang magtampo. Hayaan mo, babawi ako. May bala ka pa ba talagang umiwalay sa nanay mo? Kasi kung habang buhay ka na lang magpapakontrol sa kanya, hindi ka talaga magiging malaya. Hindi kasi yun ganun kadali. Bigyan mo lang ako ng sapat na panahon, mahal. Kung ikaw lang naman, naiintindihan kita. Pero yung nanay mo, ang labo talaga eh. Maiintindihan ko pa siya kung minor de edad ka pa. Pero mahal, 37 ka na. Dapat nga may anak ka na ngayon. Hindi ko nga alam kung mararanasan ko pa yun eh. Malay mo, magbagong isip ng nanay mo kapag nabuntis kita. Mas malaking problema yung sinasabi mo. Ang hirap kasi ng ganito. Para tayong mga kriminal na nagtatago. Parang nagkikita na lang tayo tuwing gusto natin may mangyari sa atin. Namumukha naman tayong mga tanga nito eh. Sa umpisa lang naman to. Hayaan mo na muna natin ganito ang setup natin sa ngayon. Mahal naman, seryoso ko. Siyempre mo na yung nanay mo para maipakilala mo na ako sa kanya. Wala naman akong habol sa pera niyo eh. May trabaho naman ako. Kung yung panggastos ang problema kapag mag-asawa na tayo, pwede naman natin paghatian yun, di ba? Huwag kang mag-alala. Hahanap lang ako ng tiyempo. Masasabi ko rin to sa nanay ko. Pero sa ngayon, konting tiis muna, ha? Ano pa nga ba magagawa ko? Wala naman eh. Sige na, magbihis ka na. Ihatid na kita sa inyo. Kahit hindi mo na ako ihatid, kaya ko ng sarili ko. Delikado sa labas. Huwag na matigas yung ulo mo. Oh, sige na, oo na. Magpapahatid na ako. Nga pala, huwag ka muna pumunta rito mamayang gabi. Ha? Bakit? Baka makahalata na yung nanay mo. Sa susunod na linggo na lang ulit. Sa bagay. Pero mamimiss kita, mahal. Mamimiss din naman kita eh. Pero sabi mo nga diba, tiis-tiis muna. Papadudot halos 1 linggo kaming hindi nagkita ni Jobert. Nag-uusap naman kami sa text o sa tawag pero naging madalang na rin yon kalaunan. Gayunpaman kahit ramdam ko na medyo lumalayo na sa akin si Jobert ay hindi ako nag-isip ng kung ano-ano. Iniisip ko na lamang na para sa ikabubuti ko rin ang ginagawa niya. Madalas na kasi siyang nag-overtime sa trabaho kapag wala naman siyang pasok ay umi-extra siya bilang labor sa panibagong apartment na pinagagawa ni nanay. Makalipas nga ang mahigit 1 linggo ay doon na ako nakaramdam ng pagkahilo at nakakaranas pa ako ng pagsusuka tuwing umaga. Kahit na hindi pa sigurado ay malakas ang hinala ko noon na buntis ako at nakumpirma ko rin naman yon, papadudot. Magkahalong saya at takot ang nararamdaman ko ng mga oras na yon. Pero para hindi ako ma-stress ay mas pinili ko na lamang na ma-excite dahil sa wakas ay magkakaanak na ako. Umasa ako na baka sakaling yun na ang makakapagpalaya sa akin sa nanay ko. Kaya naman noong araw ding yon ay pinuntahan ko si Jobert sa paupahan para sabihin ang tungkol sa magiging anak namin. Pero sa halip na ma-excite ako sa ibabalita sa kanya nang makarating ako doon ay halos manginig ako sa galit sa naabutan ko sa kwartong tinutuluyan ng boyfriend ko, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, buo na po ang desisyon ko na sumama na lamang kay Jobert para makabuo na kami ng sarili kong pamilya. Baka kasi sa ganung paraan ay mapatunayan ko sa nanay ko na mali lahat ng mga iniisip niya at kaya ko mabuhay ng hindi umaasa sa kanya. Pero naisip ko rin na kapag itinakwil niya ako, mauuwi lang sa wala lahat ng pinaghirapan ko. Kahit mga kapatid ko ay wala nang magagawa pa roon kapag nagkataon. Hindi ko na sila makakasama o makakausap man lamang. Ganon katindi ang pagkontrol ni nanay sa mga buhay namin. Kahit matatanda na ang mga kapatid ko ay napapasunod pa rin niya. Habang nasa daan papunta sa paupahan, yon ang laman ng isipan ko. Mas makakapag-isip-isip ako kaya nabuo ko na ang desisyon ko na sumama na lamang kay Jobert. Kung pera naman ang inaalala niya ay malaki-laki na rin naman ang ipon ko. Kaya medyo nakampante pa ako. Napapangiti ako sa bawat hakbang ko noon papunta sa kwarto ng boyfriend ko habang hawak ko naman sa kaliwang kamay ang patunay na magkakaroon na kami ng anak. Naabutan ko pong nakabukas ang pinto kaya hindi na ako kumatok pa. Nagdahan-dahan pa ako noon sa pagpasok para masurpresa si Jobert dahil mahigit 1 linggo na kaming hindi nagkikita. Pero nakakailang hakbang pa lamang ako ay halos hindi na ako makagalaw
nang maabutan si Jobert na abalang-abala sa babaeng kausap niya sa video call. Lalo na nang marinig ko ang pinag-uusapan nila. Sunod-sunod ang pagtulo ng luha ko noon habang pinapakinggan kung paano ako laitin ng lalaking akala ko ay mahal ako. Pero ang mas masakit pa roon, yung babaeng kausap niya ay walang iba kundi yung kakilala kong masahista, Papa Dudut. Uy! Mahal? Sino yung kausap mo? Kanina ka pa ba dyan? Oo! At dinig na dinig ko lahat ng pinag-usapan niyo ng babae mo! Mahal, hindi ko babae yun. Ikaw lang ang babae sa buhay ko. Huwag mo na ako lokohin! Narinig ko yung sinabi mo! Wala yun, mahal. Biruan lang yun. Tinawag mo akong matanda! Kung makapagkwento ka sa babaeng yun, parang diring-diri ka sa akin? Kung tawagin mo akong matanda, gano'n-gano'n na lang? Parang di ka nakikinabang sa akin ah! Hindi naman ikaw yung pinag-uusapan namin. Ano ka ba? Anong hindi? Narinig ko yung pangalan ko! Ano? Hindi ka na makapagsalita? Itatanggi mo pa? Hindi ako tanga, Jobert! Pasensya na. Pasensya na? Yun lang ang masasabi mo? Ininsulto mo yung buong pagkatao ko? Akala ko pa naman mahal mo talaga ako. Yung pala ginagamit mo lang din ako para makaluwag-luwag ka. Ginawa mo akong palabigasan. Wala na akong mapagpipilian. Gipit na ako noon. At nung nakilala kita, nakakita rin ako ng oportunidad. Kaya sinamantala ko na. Ang kapal na mukha mo! Hayop ka! Huwag ka nga sumigaw dyan. Nakakahiya sa ibang tenant dito. Mas nakakahiya ka! Pagkatapos kitang tulungan, nagawa mo akong lokohin! Hahanap ka ng ala ng ipapalit sa akin sa isang masahista pa! Masarap pa siya magmasahe? Ha? Kaya ka bang dalhin sa langit? Oo! Masarap! Mas masarap siyang kasama. Mas bata. Hindi kagaya mo na malapit na mag-40. Pero kala mo teenager ka pa kung pagbawalan ng nanay mo. Sa tingin mo, may mararating ka kung sunod-sunura ka lang naman sa nanay mo mata pobre? At ikaw, sa tingin mo, may mararating ka sa pagiging mayabang na janitor? Kapal na mukha mo? Buti sana kung napakabuti mong tao eh. Bilib na sana ako sa'yo. Dahil sa mga kinuwento mo, pero sigurado ako na inimbento mo lang din lahat yon para makakuha ka ng pera sa akin! Kung sabihin ko nga na hindi totoo lahat ng yun, may mababago pa ba? Wala na, di ba? Hindi pa rin kita mahal at hindi pa rin kita magugustuhan. Hayop ka! Demonyo ka talaga! Hayop na kung hayop pero nakakasawa ka na. Matagal na ako nagtitiis sa'yo matanda ka. Akala mo ba? Nag-e-enjoy talaga ako tuwing pupunta ka rito gabi-gabi? Nagtitiis lang ako kasi kailangan ko ng pera. Pero ang totoo, sukang-suka na ako sa'yo. Kahit anong paganda pa yung gawin mo, amoy langis na panghilot ka. Wow! Parang luging-lugi ka pa sa akin ah! Ha! Para sabihin ko sa'yo, tinitiis ko lang pero amoy tulok ka, tanga! Hindi kita pinupuna kasi mahal kita. Pero ngayong alam ko na yung ugali mo, pareho lang pala sa pagkatao mo. Mabaho! Pati laway mo malansa! Mas malansa pa sa ihi ng kambing, buisit ka! Ang sakit mo magsalita. Masakit kasi totoo! Kung magkakasakitan lang din pala tayo, mas mabuti pa maghiwalay na tayo. Mas mabuti pa nga! Pero bago yun, magbalot-balot ka na ng mga gamit mo kasi palalayasin na kita rito! Ano? Bakit? Ano bang inaasahan mo? Patitirahin pa rin kita rito pagkatapos ng ginawa mo? Bobo ka ba? Kapal mo naman! Ako nagbabayad ng renta mo! Kaya paalisin kita rito kung kailan ko gusto! Magbabayad naman ako eh. Kahit maging bed spacer na lang. Wala! Anong bed spacer? Nakuha mo pang mamili! Malis ka na! Bilisan mo mag-empake ng mga gamit mo! Pauupahan ko agad tong kwarto! Baka naman pwedeng bigyan mo pa ako kahit 1 buwan lang. Ano to, gaguhan? Ha? Humihirit ka pa talaga ng 1 buwan? Kapal talaga ng apag mong kumag ka? Wala! Hindi na ako maaawa sa isang oportunista kagaya mo! Umalis ka na rito! Dati naman. Kahit isang... Kung ka tumira sa babae mo, wala ka ng lugar dito! Papadudot kahit na anong pagmamakaawa pa ang ginawa ni Jobert ay hindi ko na siya pinagbigyan.
Napakasakit kasi ng ginawa niya sa akin na paniwala niya ako na mahal niya ako at desidido na siyang bumuo ng pamilya pero kagaya lang din pala siya ng ibang lalaki na pinopormahan ako. Pera lang ang habol nila. Wala nang nagawa si Jobert nang sapilitan ko siyang pinalaya sa paupahan namin. Hindi ko na siya siningil sa mga utang niya. Ang gusto ko lang noon ay hindi ko na siya makita pa. Pero kahit na nakalis na siya sa apartment namin ay problemado pa rin ako noon kung paano itatago kay nanay ang pagbubuntis ko. Nung hindi pa malaki ang tiyan ko ay hindi ko pa masyadong inaalala si nanay. Pero nung medyo lumalaki na, nakahalata na rin siya. Umiiwas na lamang ako na magkasama kami ng matagal at tuwing pinupunan niya ako ay sinasabi ko na medyo napaparami lang ang kain ko kaya mabilis akong tumataba. Pero ang hindi ko alam ay nagdududa na pala sa akin ang nanay ko kaya nagtanong-tanong siya sa mga tenant sa paupahan namin. Doon ko lang napagtanto na kahit na anong pag-iingat namin noon ni Jobert ay may mga nakakakita pa rin sa amin na madalas kaming magkasama noon, Papa Dudut. Nati, napapansin ko talaga na parang nagkakalaman ka ah. Napaparami lang po ang kain, Nay. Nung nakaraan niyo pa po pinupuna tong katawang ko. O akala ko ba'y nagda-diet ka? Puro paganda at pa-sexy ka nga nitong nakaraan tapos biglang nagpapataba ka ngayon? Parang hindi naman yata ka panipaniwala. Marami lang po talaga akong gustong kainin. Tsaka nakaka-stress din naman po yung ginagawa ko araw-araw kaya binabawi ko na lang sa pagkain. Sigurado ka ba na pagkain lang yan? Ano po bang ibig niyong sabihin? Iba kasi yung taba ng kain lang ng kain. Yung sayo kasi iba eh. Parang umuumbok yung tiyan mo. Kasama naman po talaga sa pagtaba yun, Nay. Nagkakabilbil na din po ako. Hindi ka pa rin ba aamin? Ano naman po nga aminin ko? Binigyan na kita ng pagkakataon para umamin sa akin, Nati. Pero wala eh. Pinili mo pa rin magsinungaling kahit na alam ko na yung totoo. Hindi ko po alam ang sinasabi niyo. Hindi mo alam? Ha! Hindi mo kilala si Jobert? Yung dating bed spacer na pinalipat mo sa kabilang kwarto? Ha? Paano niyo nalaman yan? Palagi ako may paraan. Kaya alam ko kapag nagsisinungaling ka o hindi. Buntis ka, hindi ba? At yung Jobert na yon ang ama ng dinadala mo. Ano naman po kung buntis ako? Nasa tamang edad na po ako para magkaanak. Pero disgrasyada ka! Iniwan ka na nung nakabuntis sa'yo. Buti sana kung napakatinong lalaki at may kaya man lang sa buhay. Pero kaya ka nga nangungupahan eh. Walang pera. Baka nga pinatulan ka lang no para makalibre siya ng renta. At ikaw naman, utu-utu kang boba ka. Sabik ka sa lalaki kaya pumatol ka kahit na... Sige po! Ako na yung mali. Pasensya na po kayo pero tama pa yung sinasabi nyo. Sabik na sabik ako sa lalaki. Gustong gusto ko na magkaasawa at magkaroon ng sariling pamilya para makalaya na sa inyo. Nakakasakal na kayo eh. Kaya pumatol ka sa isang patay gutom at mukhang pera? Baka gusto nyo na rin pong idagdag yung manloloko at manggagamit. Sabihin nyo na po lahat. Ipamukha nyo pa na nagkamali ako. Ipamukha nyo na wala na akong ginawang tama buong buhay ko. At sa huli, tama pa rin kayo. Palagi na lang akong mali sa paningin nyo. Kita mo na? Kaya kita pinaghihigpitan kasi alam ko na hindi lahat ng lalaki ay mapagkakatiwalaan. O, tingnan mo yung pinatulan mo. Binuntis ka lang pero iniwan ka rin. Kung kailan ka naman tumanda ha, tsaka ka pa naman mas lalong naging tanga sa pagpili ng mapapangasawa. Wala na po ako magagawa, Nay. Ginamit niya lang ako. Kasalanan ko na nagpaloko ako sa kanya. Akala ko mahal niya ako. Pero mas pinili niyang sumama dun sa masahista niya. At ikaw rin yung nagpapapunta ng masahista sa kwarto niya. Hindi ba? Oo, di kasalanan mo nga talaga. Kung nakinig ka lang sana sa akin, hindi mangyayari sa'yo yan. Sorry po, Nay. Nagkamali po ako. Sana nga po nakinig na lang ako sa inyo. O ano bang plano mo? Gusto mo bang ipalaglag yung bata? Nay, wala po siyang kasalanan. Hindi siya dapat madamay sa mga maling desisyon ko sa buhay. Palalakihin ko po siya na maayos kahit wala siyang ama. O ikaw ang bahala.
Basta kargo mo yan. Magsikap ka para matustusan mo yung pangangailangan ng anak mo. Opo, Nay. Ako na pang bahala sa anak ko. Wala na naman tayong magagawa eh. Naandyan na yan. Hindi naman ako kampon ni Satanas para utusan kang ipalaglag yung ipinagbubuntis mo. May nagawa ka pa rin namang tama kahit papano. Hindi ka nagmakaawa sa lalaking yun at pinalayas mo siya. Sapat na yon. At dapat, hanggang doon na lang ang relasyon ninyo, ha? Mabubuhay ka kahit walang lalaki sa buhay mo. Tingnan mo ako. Hanggang ngayon, maayos naman ako kahit wala akong asawa, hindi ba? Kaya magpakatatag ka. Kailangan ka ng anak mo. Papadudot na paluha ko sa mga sinabing yon ni nanay. Sa kabila ng pagiging mahigpit niya ay taglay pa rin niya ang puso ng pagiging isang ina. Sa wakas ay binigay na rin niya ang inaasam kong kalayaan. Hinayaan na niya ako na magdesisyon para sa aming mag-ina at para magawa ko yon ay bumukod na ako at nagpasyang lumayo na muna. 2 taon lang mula nang umalis ako ay nakilala ko naman si Francis. Isa siyang pulis at byudo na siya at may 2 anak na babae. Lalaki naman ang naging anak ko at napamahal din agad sa kanya. Sa ngayon, Papa Dudut, ay nagpaplano na kaming magpakasal at may basbas na rin po yon ni nanay. Kahit na hindi pa nga kami kasal ni Francis ay meron na agad regalo ang nanay ko. Napaluhan na lamang ako nung malaman ko na ililipat na sa akin ang titulo ng paupahan namin, Papa Dudut. Bukod sa malaking tulong yon para sa amin ng anak ko ay napakasaya ko dahil naalala pa rin ako ng nanay ko. Hindi niya ako kinalimutan. Nagpapasalamat pa nga siya sa ilang taong kong pagtsatsaga sa pagiging assistant niya at sinabi niyang walang ibang dapat makinabang sa paupahan na yon kundi ako. At ngayong ako na talaga ang may-ari ng paupahan ay nangako ako sa sarili ko na hindi na ako muli pang magpapaloko sa isang bed spacer. Masaya at kontento na ako kay Francis kaya wala nang dahilan pa para magpapasok pa ako ng ibang lalaki sa buhay ko. Papa Dudut, hanggang dito na lamang po ang kwento ko at sana po kahit papaano ay kapulutan po ito ng aral ang naging karanasan ko. Maraming salamat po sa inyo at sa Barangay LS para sa pagkakataong may bahagi sa Barangay Love Stories ang aking kwento. Ang inyong forever kapuso at ka-barangay, Nati. Dear Papa Dudut, mapagpalang araw po sa iyo at sa lahat ng mga nakikinig ngayon. Naisipan kong ibahagi ang kwento ko na matagal nang walang ibang nakakaalam, kundi mga malalapit kong kamag-anak lamang. Pero ngayon ay handa na rin akong ibahagi ito sa iba. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Brando, 30 anyos na, at taga Tanay Rizal. Pero itong ikikwento ko sa inyo ay nangyari sa Quezon Province. Doon kasi kami nakatira noon. Isa po akong embalsamador sa isang punerarya. Dahil palagi akong nakakakita at nakakahawak ng mga patay, halos wala na po akong kinakatakutan. Hindi kasi ako mapaniwalain sa mga multo at kung ano-ano pang mga elemento. Batid ko na maaari akong mahusgahan ng iba. Pero isa po akong non-believer. Bininyagan po ako bilang isang Katoliko pero nawala ang pananampalataya ko sa Diyos noong magkasunod na namatay ang mga magulang ko. Parehong heart attack ang kinamatay nila. Kaya naman tuluyan na akong naulila sa mga magulang. Nangako na lang yung naiwang mag-isa. Doon na ako tumira sa bahay ng tiyahin ko na si Tita Mayed sa Tanay Rizal. Dahil relihiyosa siya. Madalas kaming hindi nagkakasundo, Papa Dudut. Alam niya na matagal nang nawala ang pananampalataya ko sa Diyos. Pero kahit na anong gawin niya, ay hindi pa rin niya ako mapilit na magbalik loob. Isang linggo bago ang undas ay sinabihan ako ni Tita na isasama niya ako pauwi sa Quezon Province para dumalaw sa puntod ng mga magulang ko at ng iba pa naming kamag-anak na yumao. Wala sana akong balak na sumama sa kanya dahil ayaw ko nang bumalik pa roon. Puro mga pangit na ala-ala lamang kasi ang meron doon. Pero dahil tumulong na rin
Sa pangungumbinsi si Lola ay napilitan na akong sumama. Isa pa'y wala ring magmamaneho para kay tita. May hirapan naman siya kung magkukommute dahil dagsa ang mga pasahero tuwing mag-uundas. Maaga kaming bumiyahe ni tita noong araw na yon. Pero nang nasa kalagitnaan na kami ng biyahe, ay ganito po ang nangyari. Buisit na pusa yun ah! Bigla ba naman tumawid? Sus Mariosep! Hindi na po sabay nakasalubong natin? Tita, hindi po natin nakasalubong. Biglang tumawid kaya munti ko na masagasaan. Buti na lang nakapreno kaagad ako. Tita, ayos lang ba kayo? Baka nasaktan kayo ha, magsabi kayo kaagad. Hindi naman ako nasaktan pero bigla akong kinabahan. Masamang pangitain yung may makasalubong na itim na pusa sa biyahe. May masama raw na mangyayari. Raw, kaya ibig sabihin, sabi-sabi lang. Huwag nga kayo nagpapaniwala sa mga ganon tita. Tinatakot nyo lang sarili nyo eh. Kung malas yung tingin nyo sa itim na pusa, kawawa naman yung hayop. Kasi hindi naman nun ginusto na maging kulay itim yung balahibo niya. Nasasabi mo yan kasi hindi ka naniniwala sa mga pamahiin. Pero paano kung totoo yun? Malabo po yung sinasabi nyo tita. Masyado lang kayo mapamahiin. Kung mapapahamak man tayo, walang kinalaman dun yung itim na pusa. Ay nako, ewan ko sa iyong bata ka. Palibhasa, iba yung sinasamba mo kaya ka nagkakaganyan. Wala akong sinasamba tita. Kung gusto nyo po magdasal, bahala kayo. Hindi rin naman lahat ng madasalin, mabuting tao talaga. Yung kapitbahay nga natin, kada linggo nagsisimba. Pero pagdating sa chismis, siya pa'y nangunguna. May isa pa nga eh. Yung lagi nyo nakakausap, yung fake healer na madasalin ko no pero naninira naman ibang tao. May saltik yata yun eh. Hoy, ang bibig mo, Brando, ha? Masyado ka nang nagiging bastos. Hindi na ako bata para pagsabihan nyo. Kaya ayoko sana sumama ngayon eh. Alam kong ganito lang yung mangyayari. Lalo na kapag nakarating tayo kay na Lola. Pareho lang kayo nun eh. Baka pagtulungan nyo pa ako kapag binabaraw kayo. Ikaw lang yung nag-iisip ng ganyan. Alam nyo naman po kasi na magkakaiba na tayo ng paniniwala ngayon. Kung irerespeto nyo sa akin, hindi ko rin kayo papakailaman. Kahit na naiinis ako sa mga pinaniniwalaan nyo. Ay, kailan ka pa kaya magbabago? Hindi ko po kailangan magbago para lang maging katulad nyo. May sarili akong buhay. At ako na po yung magdidesisyon kung ano yung paniniwalaan ko. Kaya pagkatapos natin pumunta sa sementeryo, mauna na akong bumalik sa Tanay. Kung magpapaiwan po kayo, kumuha na lang kayo na magmamaneho para sa inyo. Ano? Iiwan mo ako sa Quezon? Kung gusto nyo may magmaneho pa rin para sa inyo pauwi sa Tanay, huwag nyo na lang akong busitin. Alam nyo na yung ibig ko sabihin. Malala ka na talagang bata ka. Kahit yata buhusan kita ng holy water, hindi ka natatablan. Ako yung mas nakakatanda sa'yo tapos gusto mo? Ako yung susunod sa'yo? Tita, kung ayaw nyo nagtatalo tayo, itiikom nyo na lang po yung bibig nyo. Ganun lang yung kadali. At ako naman, itutuloy ko na yung pagmamaneho. Kasi kanina pa tayo nakahinto. Sayang yung oras. Malayo-layo na sana yung natakbo nitong kotse kung hindi tayo nag-aksaya ng oras sa pagtatalo sa wala namang kwentang bagay. Ay, mabuti pa nga. May pakiusap lang sana ako sa'yo pagdating natin sa bahay ng lola mo. Ano na naman yan, tita? Kung ako, nababastos mo ng ganyan, sana naman, pigilan mo yung sarili mo na magsalita ng kung ano-ano kay nanay. Matanda na siya, baka atakihin pa sa puso kapag nagalit ang sobra. Mas relihiyosa siya sa akin. Kaya pakiusap lang, umayos ka sa pagsagot-sagot mo sa kanya. Makapagsalita kayo para namang napakasama akong tao. Ay pero masama yung tabas ng dila mo. Yun ang ibig kong sabihin. Kaya kung hindi mo kayang irespeto ang paniniwala ko, kahit magpanggap ka na lang kapag kaharap mo si nanay. Sige, susubukan ko. Pero hindi ko kaya mangako, tita. Kilala niyo naman ako. Kapag may narinig ako na hindi ko nagustuhan, sinasabi ko talaga ng harapan.
Papadudot, isa yon sa madalas naming pagtalunan ni Tita Mayet. Bukod kasi sa isa akong non-believer, hindi rin ako nagpapaniwala sa mga pamahiin ng mga matatanda. Para sa akin ay kasinungalingan lamang ang mga yon at tinatakot lang ng mga kabalbalan na yon ang mga tao para sa walang kwentang dahilan. Nung makarating kami sa bahay ni Lola ay ikinuwento agad ni Tita Mayet ang tungkol sa nangyari sa biyahe. Gaya ng inaasahan ko ay nagkasundo silang dalawa na parehong mapamahiin. Pero para hindi na madugtungan pa ang naging pagtatalo namin ni Tita, ay hinayaan ko na lamang sila papadudot. Isa pa ay sinabi naman ni Lola na uuwi rin doon ang pinsan kong si Oman. Sa lahat ng mga pinsan ko ay siya lang ang pinakakasundo ko. Matagal-tagal na rin kaming hindi nagkikita kaya na-excite ako sa pagdating niya. Dahil wala naman akong magawa noon sa bahay ng lola ko. Madalas akong umalis tuwing umaga at bumalik na lamang bago magtanghalian. Hindi kasi ako makatagal sa bahay. Kung hindi ako lelektura ni Tita, si Lola naman ang nangungulit na sumama ako sa pagdarasal nila. Isang araw sa paglilibot ko sa lugar namin sa Quezon, ay napadpad po ako sa isang bakanting lote na katabi ng isang abandonadong bahay. Nag-iisa lamang ang bahay na yon doon sa kalsada na yon, papadudot. Giba-giba na ang dingding nito at butas na rin ang bubong na ginapangan na ng mga damo. Pero ang mas nakaagaw pansin sa akin ay yung krus na gawa sa semento na medyo nakausli sa bumabalot na mga damo doon sa bakanting lote. Lalapitan ko na sana yon noong mapahinto po ako sa paglalakad. Napagtanto ko kasi na isang may kalalimang hukay pala sana ang hahakbangan ko. Natakpan lamang ito ng malalagong mga damo nang muli kong tingnan ang krus at ang bakanting hukay. Naisip ko na baka dati yung pinaglibingan pero inilipat lamang ang labi ng sinumang nakalibing doon. Nakakatakot mang isipin para sa iba. Pero may mga tao talaga na kapag masyado nilang mahal yung yumao nilang mahal sa buhay, ay doon na mismo nila inililibing sa bakuran nila. Papadudot, pabalik na sana ako noon sa bahay nang mapansin ko mula sa aking kinakatuyuan ng isang babae na naglalakad papalayo. Nakasuot ito ng itim na bestida. Ang ipinagtataka ko lang noon, wala naman akong napansin na babaeng dumaan mula sa likuran ko kaya hindi ko alam kung saan siya nanggaling. Nang kumurap-kurap ako, ay bigla na lamang itong nawala. Hindi tuloy mawala-wala sa isipan ko ang bakanting hukay at yung babaeng nakita ko hanggang sa makauwi ako sa bahay ng lola ko. At nang dumating si Oman, kaagad ko yung ikinuwento sa kanya, papadudot. Alam mo, Insan, ito talaga yung namiss ko rito sa probinsya. Yung nakatambay sa labas ng bahay tapos may siga sa harapan natin. Alak na lang kulang. Sige, bumili ka kung kaya mo. Tignan ko lang kung hindi ka paghahampasin ni Lola ng walis tingting. Yun na nga eh. KJ sina Lola at Tita Mayet. Hayaan mo na. Mga nagkakaedad na kasi kaya pagpasensyahan na lang natin. Ano pa nga ba? Nga pala, kumusta trabaho mo sa Rizal? Wala namang bago. Mga patay pa rin naman ang nakakaharap ko. Langya, di ka ba nauumay sa mga patay? Nauumay pero trabaho yun eh. Para namang may iba akong pagpipilian. Ikaw ba? Kamusta sa trabaho mo? Ayos naman. Nasa 25th floor na yung ginagawa naming building. Okay din naman pasahod dun. Pero kapag tatanga-tanga ka sa trabaho, maaga ka talagang paglalamayan. Ingat ka. Ayoko mag-imbalsa mo ng kamag-anak ko. Tsaka tandaan mo, walang nabibiling pangalawang buhay sa palengke. Alam ko naman yun. Pero minsan talaga, hindi na iiwasan yung aksidente kapag oras ng trabaho. Ano yun? Lah, parang may dumaan. Ha? Wala naman ah. Hindi, may nakita talaga ako. Kaso ang bilis eh. Baka naman guni-guni mo lang yun. Alam mo ikaw, parang ang si Tita Mahit. Hilig yung takutin sarili nyo. Gagi,
Mag-uundas na kaya. Malapit na pista ng mga patay. Patay na nga sila, di ba? Kalokohan naman kung babangon yung mga yun para takutin ka. Hindi ka ba talaga naniniwala sa multo? Hindi. Sa aswang at maligno. Mas lalong hindi. Igagaya mo pa ako kina Lola. Kaya masyadong matatakutin kasi kung ano-ano yung pinaniniwalaan. Ay, nakaka-stress silang kasama. Kapag kinontra ko sila, galit na galit naman sa akin. Kung hindi ka sang-ayon sa mga pinaniniwalaan nila, matuto ka rin kasing itikom yung bibig mo. Para di kayo nagtatalo. Wala ka rin kasing preno minsan eh. May iba ako insan. Di ba, madalas ka namang umuwi rito? Oh, bakit? Kahapon kasi, naglibot-libot ako dito lang sa poblasyon. Naalala mo yung madalas nating kuhaan ng bayabas nung high school pa tayo? Oo. Pero di na ako pumupunta ron. Kahit malalaki na yung mga bunga ng bayabas. Nakakatakot naman kasi yung abandonadong bahay sa tapat nun. Tapos yung katabing lote, dating pinaglibingan nung may-ari. Kilala mo ba kung sino yung inilibing doon? Hindi. Nalaman ko lang sa kakilala ko na yung may-ari pala ng bahay yung inilibing doon. Lakas nga ng trip eh. Sa tabi pa mismo ng bahay. Parang ayaw iwanan yung lupa niya. Buti na lang wala silang kapitbahay. Kundi maglalayasan mga yun. Ikaw ba naman may kapitbahay na puntod eh. Parang ang hirap makatulog pag ganun. Kung ako yun, baka tambayan ko pa. Hindi ako takot sa mga ganyan. Saka kung totoo man yung mga multo-multo na yan, edi sana noon pa ako nakakita. Sa punerarya ako nagtatrabaho. Minsan inaabot pa ako ng gabi ron. May pagkakataon pa nga na mag-isa lang ako habang nag-iimbalsa mo ng patay. Yabang neto. Hintayin mo lang. May magpapakita rin sa'yo. Kung may magpapakita man sa akin, sana malaki yung hinaharap saka matambok ang likuran. Diretso ka agad sa kwarto pag ganun. Sira ulo. Narinig mo yun? Gagi, kinikilabutan na ako. Pasok na kaya tayo sa bahay. Naduwag ka na naman. Sabi kasi ni Lola, kapag umaalulong daw yung aso, ibig sabihin daw may nakikita yung nakakaibang nilalang. Pwedeng multo o pwede rin... Kung hindi multo, baka aswang na yung meron dito. Tara na! Papadudot, natawa na lamang ako noon sa pagiging matatakutin ng pinsang kong si Oman. May pagkapasaway siya at sakit din sa ulo ng mga magulang niya noong high school pa lamang kaming dalawa. Pero may ganong side talaga siya. Madalas kong tawanan ng pagiging matatakutin niya dahil kahit simpleng kaluskus lang sa dilim ay kinakabahan na si Oman. Tungkol naman sa bakanting hukay na kinakatakutan ng pinsan ko ay mas naging interesado ako sa kwento ng dating nakalibing doon. Kung bakit doon piniling ilibing ang katawan nito noong mamatay at kung bakit inalis sa bakanting lote ang bangkay nito matapos ang ilang buwan. Marami pa kasing naikwento noon sa akin si Oman na nalaman niya lang din sa mga kakilala niya. Hindi ko alam kung totoo ang mga yon pero wala na rin naman akong ibang pwedeng pagtanungan. Kung si Tita Mayet naman ang tatanungin ko, siguradong hahaluan na naman niya yon ng kung ano-anong mga may kinalaman sa relihiyon. Nang dumalaw kami sa sementeryo para linisan ang puntod ng mga magulang ko at ng iba pa naming kamag-anak, napansin ko noon yung kalapit na puntod ni Lolo. Nang itanong ko kay Tita Mayet kung kamag-anak din ba namin ang nakalibing doon, nagulat ako nang malamang doon pala inilipat yung dating nakalibing sa bakanting hukay na nakita ko. Pero mas nasorpresa ako sa nalaman ko na kilala pala ng tita ko yung taong yon noong nabubuhay pa. Marami pa sana akong gustong itanong kay tita, pero iniba na niya ang usapan. Yung puntod ni Lolo ang huli naming nilinisan noong araw na yon. Pagkatapos noon ay uuwi na sana kami ng maagaw ang pansin ko ng kwintas na nasa paanan ng kalapit nitong puntod. Nadumihan lamang ito pero sa tingin ko ay ginto ang kwintas na yon. Nang tawagin ako ni tita ay dali-dali kong binulsa yung kwintas at dinala na lamang pauwi para linisan. Papadudot, wala akong kaideya-ideya noon na yung isang pagkakamali ko pa lang yon ay magdudulot ng bangungot sa buhay ko.
Papa Dudut, hindi ko maunawaan kung bakit gano'n na lamang ako ka-invested sa nakalibing sa kalapit na puntod ni Lolo. Sigurado naman ako na hindi namin ito kamag-anak dahil kung sakali man ay matagal na sanang nasabi sa akin ni Tita ang tungkol doon. Pero bukod sa alam ko na yung may-ari ng abandonadong bahay ang nakalibing sa puntod na yon, ay wala na akong ibang alam. Tuwing nagtatanong naman ako sa tita ko ay kapansin-pansin ang pag-iwas niya. Hindi naman ako nag-isip ng kung ano dahil baka natatakot lamang siya na pag-usapan ang tungkol sa isang patay na hindi naman namin kaano-ano. Walang nakaalam ng tungkol sa kwintas na nakuha ko sa puntod. Nilinisan ko ito at nakumpirmang ginto nga ang kwintas na nakuha ko matapos kong ipatingin sa isang sanglaan. Natuwa pa ako noon dahil pwede ko pa yung ibenta ng may kamahalang presyo. Pero may parte rin sa akin na parang gusto ko na lamang yung itago. Hindi ko alam kung bakit pero sa tingin ko ay may sentimental value ang kwintas na yon. Hindi ko lang sigurado kung sino ang tunay na may-ari noon dahil posibleng may nakahulog lang ng kwintas sa parteng yon ng sementeryo. Ilang araw mula nang makuha ko ang kwintas ay nagkaroon ako ng isang masamang panaginip. May isang babae na sumasakal sa akin at parang gusto akong patayin sa panaginip na yon. Mabuti na lamang at nagising ang pinsang kong si Oman. Pero kahit na ilang araw na rin ang lumipas ay hindi pa rin yon maalis sa isip ko. Para saan ba yung krus na nakasabit sa pinto nitong kwarto? Ano yan? Panakot sa multo? Proteksyon yan, sabi ni Lola. Proteksyon nga saan? Kahit naman sabihin ko sa'yo, hindi ka naman naniniwala sa mga masasamang elemento, di ba? Buti alam mo. Pero di ba takot na takot tayo sa aswang nung high school pa tayo? Yung matanda na lagi nating nakikita sa may ilog, naaalala mo pa? Oo, naalala ko pa. Akala ko nga totoo yung mga panakot sa atin noon eh. Pero ngayon matanda na ako, hindi na ako naniniwala sa mga elemento na yan. Maniniwala lang ako kung magpapalit ng anyo yung matandang yung sa harapan ko mismo. Pero hanggat hindi ko nakikita, parang hirap namang maniwala. Pambihira to. Maranasan mo sanang aswangin para maniwala ka. Sus! Kung totoo man yan, matagal na sana ako na biktima. Dis oras ng gabi, nasa labas pa ako. Pero wala namang aswang na lumalapit sa akin. Mas inaalala ko kung may bigla na lang bubutas sa tagiliran ko tapos kukunin lahat ng gamit ko. Ay, ang hirap talagang baliin yung paniniwala mo. Magtitimpla muna ako ng kape. Mukhang di agad ako makakatulog nito. Ikaw naman kasi, nakakatakot kang bangungutin. Ilang araw nang nakalipas. Isang beses lang naman yun nangyari. Pero yung nervous mo, pang isang taon na. Sino ba namang hindi ninervyusin? Hindi ka na makahinga nung ginigising kita. Ano ba kasing napanaginipan mo nun? Wala yun. Hindi ko na nga maalala eh. Teka, akala ko ba magtitimpla ka ng kape? Nagbago na isip ko. Bigla ako natakot pumunta ng mag-isa dun sa kusina. Tulog pa naman na sina Lola. Pakiramdam ko kasi, laging may sumusunod sa akin o kaya may nakatitig sa akin kapag mag-isa lang ako. Alam ka namang samahan pa kita. Para kang bata o matakot. Sa punerarya ba, hindi ka pa nakaranas ng kahit anong kababalaghan? Gaya ng ano, yung biglang didilat yung patay. Oo, yung mga ganun. May mga ganong pagkakataon pero may paliwanag naman kami ron. Minsan kasi may mga namamatay ng nakadilat tapos sinahayaan na lang ng pamilya. Kapag hindi nila naipikit yun bago pa kunin ng punerarya at tumagal ng nakadilat yung bangkay, hindi nasasara yun ng basta ipipikit mo lang. Naranasan ko yun nung first time ko pa lang sa pag-iimbalsa. May isinara akong mata tapos may ginawa lang ako sandali. Pagbalik ko, nakadilat na ulit. Doon ako unang beses nakaramdam ng takot kasi bukod sa matanda na yung namatay, humpak pa yung magkabilang piske tapos ang lalim na ng mga mata. Isipin mo, nakadilat yun tapos nakaharap pa sa'yo. Grabe, nakakatakot pala talaga magtrabaho sa punerarya. Sa una lang yun. Pero kapag nasanay ka na, matatawa ka na lang din sa nangyayari. Paano naman yung mga patay na pero biglang gumalaw? Normal din ba yun? Hindi. Imposibleng mangyari na gumalaw pa ang isang taong patay na. Ah, ganun? Pero may nangyari ng ganun habang nag-iembalsa ka? Yung biglang gumalaw yung patay? Oo,
Talaga? Anong ginawa mo? Wala. Alam nga naman kumaripas ako ng takbo. Pero bakit kaya gumalaw yun? Nagpaparamdam siguro. Baka nakalimutan magpaalam sa mahal niya sa buhay. Walang iya. Kung ako nasa posisyon mo, hindi ko kakayanin yun. Uuwi talaga ako. Patay na yon. Hindi na yung babangon para lumakad at manakot gaya ng iniisip mo. Pero may mga pagkakataon talaga na gumagalaw yung patay. Yun pag malakas ang daloy ng formalin sa mga ugat. Ano, okay na? Ikaw kasi, ang bilis mong matakot. Kahit ano pang paliwanag mo, nakakatakot pa rin talaga. Habang nagkwekwentuhan kami noon ni Oman ay bigla na lamang bumagsak sa sahig yung krus na nakasabit sa pinto ng kwarto namin. At nang i-check yun ni Oman, napaka-imposible raw na mahulog yung krus sa pagkakasabit nito kung walang magtatanggal. Nang sabihin niyo ni Oman ay napansin ko naman noon yung paggalaw ng kurtina sa bintana. Nung tinitigan ko yon ay parang may nabuong imahe ng isang babae. Hindi ko alam kung nakasuot ba ito ng itim na bestida o sadyang anino lamang yung nakita ko. Kahit ayokong matakot ay napalunok na lamang ako noon. Aminado ako na medyo kinakabahan na rin ako, Papa Dudut. Kinabukasan ay nag-decide na lamang kami na hindi sabihin kina Lola at Tita Mayet yung nangyari kinagabihan para hindi na sila mag-isip pa ng kung ano. 2 araw na lamang kami noon at babalik na kami ni Tita sa Rizal, kaya balak ko sanang sulitin ang pananatili ko sa poblasyon. Nung araw na yon ay may pinuntahan si Oman, kaya ako lang ulit ang mag-isang umalis ng bahay. May mga araw na gusto ko sanang itodo ang paglilibot, pero hindi naman kami makapunta sa ibang lugar dahil mas gusto ni Lola na magkakasama kami. Ang kaso, nakakainip kasi sa bahay kaya umalis pa rin kami ng pinsan ko. Kaya lang ay hindi kami makalayo dahil kailangan naming bumalik kapag oras na ng pananghalian o ng hapunan. Bala ko sanang maligo sa ilog noong araw na yon, pero bago pa ako makarating doon, nakasalubong ko yung matandang napagkamalan ni Oman na aswang sa lugar namin. Aaminin ko na medyo kinabahan ako noon sa pagtitig ng matanda. At ang hindi ko inaasahan, Papa Dudut, ay nung kwelyuhan ako ng matandang lalaki na yon at nanlilisik ang mga mata. Binalaan niya ako tungkol sa kwintas na kinuha ko sa isang puntod sa sementeryo. Oh, gising ka na pala. Magkape ka na. Nakabili ako ng pandesal sa naglalako kanina. Kainin mo na habang mainit pa. Si Oman po. Nagja-jogging sa labas. Kanina pa yun umalis. Aayain ka nga raw sana pero masyadong mahimbing yung tulog mo eh. Ganun po ba? Tita, may tatanong sana ako sa'yo. Ano yon? Yung matanda po na nakatira banda ro sa may ilog, kilala niyo po ba yun? Nakikita na namin yun nung high school pa kami ni Oman. Pero hindi ko na nausisa kung sino talaga siya. Ano bang itsura? Baka kasi iba yung matukoy ko. Mahaba yung buhok tapos mahaba rin yung balbas. Mas maliit siya sa akin. Mga hanggang balikat ko lang yung taas niya. Sa mukha naman… May nunal ba siya sa kaliwang pisngi? Teka, nunal? Oo, naalala ko na. Meron nga. May sinabi ba siya sa'yo? Wala naman. Bakit tita? May kailangan ba siyang sabihin sa akin? Ha? Wala naman. Naisip ko lang kasi baka tinakot ka rin ng matandang yon. Eh di kilala niyo nga po siya. Oo, kilala ko siya. Ano pong pangalan niya? Saka bakit parang lagi siyang galit kung makatingin? Hay! Ang dami mong tanong, Brando. Mag-almusal ka na. Lalabas lang ako sandali. Ay, kala ko pa naman masasagot na yung mga tanong ko. Lalo lang pala madadagdagan. Uy, Insan, gising ka na pala. Kakagising mo lang? Oo, daya mo ha. Di mo man lang ako ginising kanina. Eh di sana nasamahan kita. Puyat ka kasi nung nakaraang gabi, kaya inayaan na kitang makabawi ng tulog. Nga pala, nakasalubong ko si tita kanina. Ba't ganun yung tsura nun? Nag-away ba kayo? Ha? Hindi ah. Nagtanong lang naman ako kanina tungkol doon sa matandang sinasabi mong aswang kahit hindi naman. Oh,
Kala ko ba hindi ka naniniwala sa akin? Bakit ngayon? Bigla ka na curious dun sa matanda. Gusto ko lang kasi malaman kung bakit palaging galit yung matandang yun. Kahapon kasi, maliligo sana ako sa ilog. Kaso nung nakasalubong ko siya, kinuyalyon ba naman ako? Parang ang laki ng galit sa akin eh. Baka kasi inunahan mong titigan ng masama, kaya ka sinugod. Loko, anong tingin mo sa akin? Takaw gulo? Siya talaga yung nauna. Binalaan pa nga niya ako tungkol sa... Huwag na nga natin siya pag-usapan. Nababadtrip lang ako eh. Baka kapag nakita ko ulit yun, hindi na ako makapagtimpi sa kanya. Masyado ka kasing mainit eh. Ang mabuti pa, mag-almusal na tayo. Mabuti pa nga. Nga pala, sasama ako kay Lola mamayang hapon. Baka gusto mo rin. Saan naman kayo pupunta? Magsisimba. Seryoso ka ba? Tinanong mo pa talaga ako ha? Nagbaka sakali lang. Alam ko namang di ka talaga sasama kaya di na kita pipilitin. Baka masunog ka pa ron eh. Ayoko pang mabawasan ng pinsan. Minsan, pag masamang damo, matagal mamatay. Masamang damo ka naman talaga. Pero dun sa matagal mamatay, di ka sigurado. Sira ulo, parang gusto mo na akong mamatay ha? Biro lang. Saka ka na mamatay kapag marunong na ako mag-embalsa mo. Paglalaroan ko yung katawan mo. Tanga, mumultuhin kita. Oh, kala ko ba hindi ka naniniwala sa multo? Nagbibiro lang tayo, di ba? Kaya huwag mo rin seryosohin yung mga sinasabi ko. Okay, sabi mo eh. Papa Dudut, hindi ko binanggit noon kay Tita Mayet ang buong pangyayari noong nagkita kami ng matandang tinutukoy ko. Hindi ko rin yon sinabi sa pinsan kong si Oman. Sinakyan ko na lamang ang mga biro niya kahit na medyo napapaisip na rin ako ng mga oras na yon. Noong nakita ko kasi yung matanda ay binangungot ulit ako kinagabihan. Kung hindi lang ako noon nahulog sa kama ay hindi pa ako magigising. Sa panaginip ko ay meron na namang babae. Pero sa ikalawang pagkakataon na napanaginipan ko siya ay mas naging agresibo na siya. Sinasakal niya ako noon at dinudukot ang mga mata ko habang nakapikit ako. Mula noon ay hindi na nawala sa isipan ko ang babaeng yon. Sumasakit na lamang talaga yung ulo ko tuwing iniisip ko kung sino siya at bakit niya ako ginugulo sa mga panaginip ko. Pagsapit ng hapon, inaapoy na ako ng lagnat at yon ang naging dahilan. Kaya hindi kami natuloy ni Tita Mayet sa pagbalik sa Rizal. Inabot kasi ng mahigit 1 linggo yung trangkaso ko. Hirap na hirap din akong makatulog noon dahil sa masamang panaginip na paulit-ulit na gumugulo sa akin. At tuwing gising naman ako, nagpaparamdam sa akin yung babae. Nagpapakita siya na nakatayo sa may bintana ng kwarto namin. Nakatitig siya sa akin tapos ay bigla na lamang nawawala. Minsan naman kapag nakakaidlip ako, bigla na lang akong magigising dahil sa malamig na bagay na dumadampi sa mga paa ko. Doon ako binalot ng takot dahil hindi na basta-basta yung nangyayari sa akin noong panahong yon. Sa tagal ko na kasing nagtatrabaho sa punerarya, ni minsan talaga ay hindi pa ako nakakita ng multo. Kaya yon pa lamang ang unang pagkakataon na nakakita ako ng ganon. Mula nang magparamdam sa akin ang kaluluwa ng isang babae na hindi ko naman kilala, hindi na ako natahimik. Takot na akong matulog noon sa pangambang babangungutin ulit ako at hindi na magigising pa. Pero kahit na gising ako, nararamdaman ko pa rin ang pagpaparamdam ng kaluluwang yon at hindi ko alam noon kung kailan ako nito lulubayan. Papadudot, bukod sa masasamang panaginip, nakaranas na rin ako ng kababalaghan sa bahay ni Lola. Kung noon ay wala akong takot na lumalabas ng kwarto namin para kumuha ng inuming tubig sa kusina. Nang mga sandaling yon ay para na lamang akong nakapako sa aking kama. May pagkakataon kasi na habang nagsasalin ako ng tubig, ay may malamig na dumapo sa balikat ko. At pagkatapos noon ay bigla na lang bumagsak yung hawak kong baso kahit na mahigpit ang pagkakahawa ko roon. Nagets ko na noon yung sinasabi ni Oma na parang may sumusunod sa kanya tuwing mag-isa lamang siya sa kusina.
Nang gabing medyo buwaba na yung lagnat ko ay lumabas ulit ako ng kwarto para magtungo naman sa banyo. Iisa lang kasi ang banyong ginagamit namin sa bahay ni Lola at naroon pa yon sa may kusina. Hindi ko pa noon pinipihit yung doorknob pero bigla na lamang bumukas yung pinto na parang may nauna nang pumasok noon. Nagdalawang isip ako kung tutuloy pa ba ako o babalik na lamang sa kwarto. Pero dahil masama ng lagay ng tiyan ko ng mga sandaling yon, ay parang nilunok ko na lang lahat ng nararamdaman kong takot. Noong palabas na sana ako ng banyo ay bigla na lamang namatay yung ilaw. Madilim yung banyo at may kaunting liwanag lang na nanggagaling sa bintana. Noong tumingala ako para tingnan ang bintana ay may nakita akong bata. Purong puti ang mga mata at nakangiti na halos tatawa na. Pinigilan kong mapasigaw ng mga oras na yon pero ramdam ko na ang matinding takot. Dali-dali na lamang akong lumabas ng banyo at walang lingon-lingon na dumiretso sa kwarto namin ni Oman. Nang tignan ko yung pinsang ko ay napakahimbing pa rin ang tulog niya. Gusto ko sana siyang gisingin pero nahiya na ako noon dahil baka sabihin niya na nilalamo na ako ng kaduwagan. Papadudot, hindi pa roon natapos ang kababalaghang naranasan ko sa bahay ni Lola. May isang gabi pa na nagising ako na may babaeng nakaupo sa may paanan ng kamang kinahihigaan ko. Pero ang hindi ko noon makakalimutan ay yung napansin kong itim na marka sa lieg nito, Papadudot. Tol, anong nangyari? Bakit ka sumisigaw? May babae! May babae sa paanan ng kama ko, Oman! Nakita ko siya kanina! Ha? Uy, Tol, di magandang biro yan ha. Kinikilabutan ako. Hindi ako nagbibiro! Nakita ko kanina yung babae! May sugat siya sa leg tapos nakatingin siya sa akin! Ano? Seryoso ka ba? Siya rin yung babae nagpapakita sa panaginip ko na sumasakal sa akin at gusto akong patayin! Gagi, Tol. Nakakatakot na talaga yung mga sinasabi mo. Matagal mo na bang napapanaginipan yun? Oo! Mula nung bumisita tayo sa puntod ni Lolo. Naulit yun nung makita ko yung matanda sa may tabing ilog. Ha? Anong connect nun? Pambihira. Kung tatagal pa tayo rito, mauuna pa akong mabaliw kaysa sa'yo dahil sa mga nangyayari. Ano nangyari? May narinig akong sumigaw ah! Sino yon? Si Brando po, tita. May nakita raw siyang babae kanina sa may paanan ng kama niya tapos nakatitig sa kanya. Ano? Totoo ba yun, Brando? Totoo po, tita. Diyos ko! Bakit naman may magpapakita sa'yo rito? Sandali. Sinong naglagay nitong upuan sa paanan ng kama mo? Nandyan na po talaga yan ang magising kami kanina, tita. Hindi po kami ni Brando naglagay niyan dyan. Ano ba meron sa upuan na yan? Hindi kayo dapat naglalagay ng bakanting upuan sa tabi o kahit sa paanan ng kama habang natutulog. Masama yan! Bakit po masama? Hindi nyo dapat binibigyan ng pagkakataon ng demonyo na gambalain kayo lalo na sa pagtulog ninyo. Kailan ka pa nagsimulang makakita ng kaluluwa, Brando? Mula nung nanggaling tayo sa sementeryo. Tapos, nasundan pa yun nung nakita ko yung matandang sinasabi ko sa inyo. Ay, kailangan tong malaman ng lola mo. Tita, wag na. Baka kung ano na naman ipagawa sa akin ni Lola. Hanggang kailan mo ba paninindigan yung baluktot mong paniniwala? Ha? Kaya ka nagkakaganyan kasi kasalanan mo rin. Ngayon, paano ka namin tutulungan kung sarado pa rin yung utak mo? Tita, wag na po kayo magtalo. Pag-usapan nyo na lang po yan bukas. Mabuti pa nga. Sumasakit lang yung ulo ko dyan sa pinsan mo. Ay, bantayan mo na lang si Brando. Kapag binangungot uli, dasalan mo para magbago ang isip niya kahit kaunti. Kung nakakatakot yung nangyari sa'yo, mas nakakatakot magalit si tita. Winokoutan na nga tayo eh. Nag-alala na sa'yo kanina. Naudlot pa dahil dyan sa pagmamatigas mo. Isa ka pa eh. Anong gusto mong gawin ko? Magdasal? Ano akala mo ron? Gamot na magpapawala nito nangyayari sa akin? Yan ka na naman eh. Siyempre kahit anong sabihin ko, mamasamain mo. Hirap mo naman ipagtanggol. Oh man, pinagtutulungan ako ni na Lola Tita. Huwag ka na makisali, pwede? Kapakanan mo lang din naman iniisip ko.
May mga pangyayari kasi talaga na ang hirap-hirap ipaliwanag. Pero paano kung totoo yung sinabi ni tita? Baka nga masamang espiritu yung gumugulo sa'yo. Kaluluwa ng isang babae ang gumugulo sa akin. Hindi ko naman kilala kung sino yun. Hindi mo kilala? Bakit nagpapakita sa'yo? Mamaya, isa pala yun sa mga babaeng pinaiyak mo. Pinaiyak? Wala nga lumalapit sa akin. Hindi ko nga alam pero parang nandidiri yung mga babaeng pinupormahan ko kapag nalalaman nila kung ano trabaho ko. Baka naman natatakot. Nadidiri o natatakot, isa lang ang ibig sabihin nun. Ayaw nila sa akin. Pero nakakapagtaka talaga kung sino yung nagpaparamdam sa'yo. Hindi kaya may nagambala kang puntod nung pumunta tayo sa sementeryo? Papadudot na paisip ako sa tanong na yon ni Oman. Wala naman akong ibang puntod na binibisita maliban sa mga kamag-anak namin at sa mga magulang ko. Kung ang tinutukoy niya yung bakanting hukay na nakita ko ay wala namang nakalibing doon noong puntahan ko yon, marami akong hindi maintindihan. Marami akong mga tanong noon na gustong masagot pero pakiramdam ko ay wala naman talagang makakatulong sa akin. Tungkol naman sa pamahiing sinabi ni Tita Mayet, masama raw maglagay ng bakanting upuan sa tabi o sa paanan ng kama dahil may uupo raw na demonyo o masamang espiritu doon na maaaring dumalaw sa panaginip ng taong binabantayan nito. Minsan pa nga raw, ito rin ang nagiging sanhi ng sleep paralysis. Nakakatawa mang isipin na masama palang maglagay ng bakanting upuan sa tabi ng kama ay medyo napaisip din ako noon. Hindi lang kasi isang beses na nangyari ang masamang panaginip ko na gumugulo sa isipan ko. May isang pagkakataon pa na nagising ako na hindi ko maigalaw ang katawan ko. Pero alam kong gising ako noon. Habang pinipilit kong bumangon parang may mahinang boses na bumubulong sa akin ng mga sandaling yon. Hindi ko yon maintindihan pero kinilabutan ako. Lalo na noong naramdaman ko na parang hindi na ako nag-iisa sa kama. Ipinikit ko na lamang ang mga mata ko noon at nagpanggap na wala akong napapansin sa paligid ko. Kinaumagahan, laking pasasalamat ko na noong tuluyan na akong gumaling sa trangkaso. Pero kahit maayos na ang pakiramdam ko ay hirap na hirap pa rin akong makatulog sa gabi. Gusto ko sanang umuwi sa Rizal pero ayaw akong paalisin ni Lola. Sabi niya, susundan daw ako ng kaluluwang gumugulo sa akin kahit saan ako magpunta. Dahil gusto ko nang matapos ang problema ko noon, nagdesisyon na akong sabihin na lamang kay Tita Mayet ang totoo. Baka sakaling kapag ginawa ko yon, ay magkaroon na ng linaw ang mga nangyayari sa akin. Ano? Gusto mo nang bumalik sa Tanay? Gustong gusto ko nang umuwi, tita. Kailangan na rin ako sa trabaho ko. Paano tayo makakauwi kung ganyan yung nangyayari sa'yo? Ano ba talagang gusto niyong gawin ko? Hindi ko nga kayo maintindihan kung bakit ayaw niyo ako paalisin dito eh. Hindi niyo rin naman mapipigilan yung pagsunod ng kaluluwa sa akin, di ba? Pakiramdam ko nga, may hindi kayo sinasabi sa akin. Ikaw yung may hindi sinasabi sa akin, Brando. Anong sinasabi niyo? Alam ko na may ginawa kang kalokohan kaya nangyayari sa'yo yan. Ngayon pa lang, magsabi ka na ng totoo. Wala akong ginawa, tita. Ay sige, magsinungaling ka pa. Ay, sige na, sasabihin ko na. Nung pumunta tayo sa sementeryo, may nakita ako sa tabi ng isang puntod. Anong nakita mo? May nakita akong kwintas doon sa may puntod. Tapos inuwi ko. Ano? Matutuyuan ako ng dugo sa iyong bata ka! Pasensya na kung ngayon ko lang nasabi yung tukol sa kwintas. Alam ko naman kasi kung ano magiging reaksyon yun ni Lola. Ano ka ba naman? Hindi ka na bata para magtago pa ng ganyang kalokohan. Gusto kong makita yung kwintas. Kailangan mo yung ibalik sa pinagkunan mo. Hindi ka dapat kumukuha ng gamit ng isang taong patay na. Nandun lang naman sa gilid ng puntod yung kwintas eh. Pwedeng minakaiwan lang nun. Kaya hindi natin masasabi na nakalibing yung kwintas kasama nung bangkay. Mangangatwirang ka pa talaga? Nasaan yung kwintas na kinuha mo? Akin na! Sandali lang, tita. Kukunin ko lang sa bulsa ko. Gusto ko talaga ipakita sa inyo to eh.
Eto po. Sus Mariosep! Sa puntod mo ba nakuha ito? Sabi ko nga po, nasa may gilid lang. Puro lupa pa nga yun nung nakita ko. Nilinisan ko lang. Imposible! Ano pong imposible? Kay Katrina tong kwintas na to. At sa pagkakaalala ko, isinama lahat ng mga gamit niya noong inilibing siya. Walang itinira kahit isa. Ha? Lahat ng gamit niya isinama sa libing? Parang hindi naman kapanipaniwala yun. Pero teka, paano niyo nalaman na yung Katrina yung may-ari ng kwintas na yan, tita? Sa pagkakasabi niyo kasi, parang sigurado na kayo eh. Hindi ko makakalimutan tong kwintas na to. Dahil nakita ko to, nasuot niya nung araw bago siya mamatay. Bakit ba siya namatay? Sa reaksyon niyo, parang masyado masalimot yung pagkawala niya. Parang takot na takot kayo. Dahil hindi basta-basta yung naging pagkamatay ni Katrina. Nagpakamatay siya. Nagbigti siya. Suot itong kwintas na to. Ha? Seryoso ba kayo? At bakit naman ako magbibiro sa ganitong bagay, ha? Hindi mo dapat kinuha ito. Kailangan maibalik sa puntod ni Katrina itong kwintas. Pero paano yan napunta sa ibabaw ng puntod kung isinama yan sa libing? Posibleng may nagtabi ng kwintas na to at ibinaon lang sa gilid ng puntod niya. Tapos naulanan kaya lumitaw yung kwintas? Ayos ah. Ako pa talaga yung unang nakakita. Hindi mo to kukunin kung hindi naglikot ang utak mo doon sa bakanting hukay kung saan unang inilibing yung bangkay niya. Teka nga tita, sino ba kasi yung Katrina na yun? Anong koneksyon niya sa pamilya natin? Kamag-anak ba natin siya? Hindi natin siya kamag-anak. Pero malaki yung koneksyon niya sa pamilya natin. Lalo na sa tatay mo. Papadudot na tigilan ako sa sinabi ni tita na may kinalaman sa yumao kong ama ang babaeng may-ari ng kwintas na nakuha ko sa sementeryo. Dahil sa curiosity ko noon ay napilitan ng magkwento si Tita Mayet. Doon ko lang nalaman na yung Katrina palang tinutukoy niya ang unang asawa ng tatay ko. Noong hiwalayan niya ito para panagutan ng nanay ko ay hindi raw nito natanggap yon at nagpa siyang magpatiwakal na lamang. Tungkol naman sa kwintas na nakuha ko sa may puntod nito, tatay ko raw ang nagregalo noon sa una niyang asawa. Doon ko lang lubos na naunawaan kung bakit sa akin nagpapakita ang kaluluwa ni Katrina. Sa unang pagkakataon ay naniwala ako sa mga pamahiin ni tita. Pinalik ko ang kwintas kung saan ko ito mismo nakuha. Ibinaon ko yon sa lupa at medyo nilaliman yung hukay para wala nang iba pang makakuha. Humingi na rin ako ng paumanhin sa puntod ni Katrina. Parang nabunutan ako ng tinik matapos kong ibalik ang kwintas sa pinagkunang ko nito. Hindi naman kasi talaga yon para sa akin, para itago ko pa at hindi sabihin kina Tita Mayet na ako ang nakakuha. Papadudot, nagbabalak na kaming bumalik noon sa Rizal sa pag-aakalang maayos na ang lahat. Akala ko kasi kapag naibalik ko na yung kwintas ay hindi na muli pang magpapakita at manggugulo sa akin ang kaluluwa ng unang asawa ng tatay ko. Pero hindi ganoon ang nangyari. O mas tama sigurong sabihin na mas malala pa yung nangyari matapos kong ibalik yung kwintas sa puntod. Kung nung una ay kaluluwa lamang ni Katrina ang nakikita at nagiging laman ng panaginip ko, nagtaka ako nung may isa pang kaluluwa na nagpaparamdam sa akin. Isang batang babae at doon lang ito nagpaparamdam sa bahay ni Lola. Naalala ko noong nakaranas ako ng kababalaghan sa banyo. Yung batang nakita ko ay pareho sa kaluluwang gumugulo noon sa akin. Kaya naman tuwing gabi ay hindi na kami naghihiwalay pa ng higaan ni Oman. Magkatabi na lamang kami sa kama ko para wala nang matirang espasyo. Inalis na rin namin yung bakanting upuan sa kwarto at nilagyan naman ng mga unan yung kama ni Oman. Pero isang araw, pagsapit ng hating gabi, pareho kaming nalimpungatan nung bigla na lamang bumukas yung pinto ng kwarto namin. Dahan-dahan lang yon at sinundan pa ng mahihinang mga yabag na parang may batang naglalakad.
Dahil nakatalukbong kami ng kumot ay hindi namin nakikita kung ano ba talaga ang tila pumasok sa kwarto namin, Papa Dudut. Pero kahit na anong tago namin at pagpapatay mali siya sa nangyayaring kababalaghan sa bahay ni Lola, sinubukan pa rin ito ang tapang naming dalawa. Napabalikwas na lamang kami noong may humila sa kumot na tumataklob sa amin. Kasunod noon, may malamig kaming naramdaman sa talampakan na parabang may humawak doon, at sinundan pa yon ng paglalangit-ngit ng kama kahit na hindi naman kami gumagalaw ng mga sandaling yon. Kinabukasan ay nagmamadali na ako mag-impake ng mga gamit sa kagustuhang lisanin na ang bahay ni Lola. Anong ginagawa mo? Bakit nag-e-empake ka na ng mga gamit? Tita, babalik na po ako sa Rizal. Gusto ko na umuwi. Gusto mong umalis? Sige, bahala ka sa buhay mo. Pero kapag may nangyari ulit sa'yo, wala ka ng tulong na makukuha mula sa amin. Binagawa ba kayo para matigil yung nangyayari sa akin? Wala naman, di ba? Kasi nagmamatigas ka pa rin hanggang ngayon. Kahit pabindisyonan pa namin tong buong bahay, wala pa rin mangyayari kung ikaw mismo yung umaakit sa masamang espiritu. Tinuksan mo yung pinto para sa kanila. Ano ba akala nyo? Dasal na lang palagi yung solusyon sa lahat ng problema? Ganun ba kalakas ang dasal para ibenta nyo sa akin ng ganyan? Oo! Makapangyarihan ang dasal. Pero hindi mo alam yon kasi hindi ka naman naniniwala. Palibhasa, puro ka demonyohan na lang ang laman ng utak mo. Kaya tama lang siguro na guluhin ka ng masasamang espiritu. Mas mabuti pa nga kung kunin ka na rin nila. O ano? Hindi ka makapagsalita. Bakit ka umupo sa kama? Ituloy mo ang pag-iimpake mo! Akala mo ba ikaw lang yung may kakayahang sumuko? Kami rin, Brando! Lalo na ako! Sawang-sawa na ako sa katigasan ng ulo mo at ng puso mo! Huwag mong isisi sa Diyos kung bakit namatay yung mga magulang mo. Kasi hindi yun makatwiran! Nagkaganito lang naman ako kasi naramdaman ko na wala akong pwedeng kapitan. Sobrang sakit nung nawala si na mama at papa. Sinisisi ko lahat para mabawasan yung bigat na nararamdaman ko. Sa dami ba naman ng masamang tao sa mundo? Bakit sila pa? Bakit sila pa yung nawala? Hindi na natin maibabalik yung buhay ng mga magulang mo. Walang may kasalanan sa nangyari. Wala kang dapat sisihin. Ang kailangan mong gawin, tanggapin na hanggang doon na lang ang buhay nila. Lahat naman tayo darating sa puntong kailangan na rin nating magpaalam sa mga mahal natin sa buhay. Doon din ang punta nating lahat. Pero habang nandito pa tayo, simulan na nating bawasan yung bigat na dala natin. Alam kong nahihirapan ka at nasasaktan ka pa rin hanggang ngayon. Pero hindi ka naman nag-iisa. Nandito pa kami. Pwede mo kaming kapitan. Tita, sorry ah. Pasensya na kayo kung naging sakit pa ako sa ulo nyo dahil sa ugali kong to. Hinihintay ko lang naman na humingi ka ng tulong sa akin eh. Hayaan mo na kami ng lola mo. May pamilya ka pa. Nandito pa kami. Pag-usapan natin yung nangyayari sa'yo. Nasabi sa akin ni Oman na may nagpaparamdam pa rin sa'yo. Totoo ba yun? Opo, meron pa rin. Bakit ganun? Saka yung matanda nakita ko sa ilog, sino ba siya? Baka may kinalaman din siya rito. Kasi alam niya na kinuha ko yung kwintas sa puntod ng Katrina. Siya ang tatay ni Katrina. Siya rin yung nagbaon ng kwintas sa gilid ng puntod ng anak niya. Nakausap ko siya kahapon at sinabi niya na nakita ka niya nung kinuha mo yung kwintas. Pero tita, sino yung bata? Bata? Anong bata? Bukod doon sa dating asawa ni Papa, may bata nagpapakita sa akin dito sa bahay ni Lola. Babae tita. Sa CR, sa kwarto. Hindi ko maintindihan kung bakit siya nagpapakita sa akin. Wala na akong ibang nilapitang puntod nung pumunta tayo sa sementeryo. Kaya sigurado ko na wala akong atraso sa batang yun. Sino ba siya? Mukhang alam ko na, Brando, kung sino yung tinutukoy mo.
Papadudot nalaman ko kay tita na yung bata pala na nagpapakita at nagpaparamdam sa akin ay pinsan namin ni Oman. Doon daw ito mismo namatay sa bahay ni Lola. Wala naman daw itong sakit pero kinabukasan ay nakita na lamang nina Lola na wala ng buhay sa kama na noon ay saktong tinutulugan ko. Muntik na akong mapamura nung nalaman kong may namatay na pala sa kamang ipinaggamit sa akin ni Lola. Pero dahil nangyari na yung nangyari ay hindi na lamang ako nagalit sa kanya. Pero ang hindi ko maintindihan noon ay kung bakit sa akin lang nagpapakita ang kaluluwa ng batang pinsan ko. Nagpaparamdam din naman ito kay Oman pero hindi kasing lala ng sa akin. Hanggang sa kausapin na nga ako ni Lola ng masinsinan. Pinag-usapan namin yung galit ko. Lahat ng hinanakit ko kaya nawala ang pananampalataya ko sa Diyos. Doon sinabi ni Lola na baka raw yon ang tamang panahon para magbalik loob ako. Sabi noon ni Lola, lapitin daw ng masasamang espiritu at kung ano-ano pang elemento ang mga taong mahina ang pananampalataya. At nangyari na ngayon sa akin. Nakalimot ako o mas tamang sabihin na pinili kong makalimot dahil sa galit na itinanim ko noon. Sa unang pagkakataon ay nakinig ako kina Lola at Tita Mayet. Bago kami tumulak pabalik sa Rizal ay sumama ako sa kanila para magsimba. Sa loob ng ilang taon ay iyon lamang ang unang beses na ginawa ko yon. Doon ko napagtanto na nakagagaan pala talaga ng kalooban. Pagkatapos ng misa, sa totoo lang ay na-miss ko yung ganong pakiramdam. Bakit ganyan kumakatingin sa akin? Pinapakiramdaman lang kita kung ikaw ba talaga yung kasama namin. Baka kasi mamaya, sinanibang ka na ng ibang kaluluwa. May salti ka talaga, no? Uy, wala ah. Nakakapanibago ka lang talaga. Huwag mo na kasi banggitin. Para ka naman tanga eh. Pinapamukha mo pa kung gaano ako kasama dati. Makadati ka naman. Masama ka pa rin naman kahapon. Sira. Ngayon ka lang nagsimba, di ba? Kaya ngayon pa lang yung simula ng pagiging mabait mo. Bahala ka. Isipin mo na lang yung gusto mong isipin. Basta okay na ako ngayon. Pinaalis ba naman ni Father yung masamang espiritong dumapo sa'yo eh? Kapag narinig ka ni tita, yari ka ron. Kalalabas lang ng simbahan eh. Gumagawa ka na naman ng kasalanan. Sorry naman. Natutuwa lang kasi ako. Tsaka hindi pa rin makapaniwala na nakakasama ka na namin sa pagsimba. Tagal din nun ha. Bigat eh, malala ngayon si Satanas. Dami mong alam. Nasaan na ba si na tita? Tagal ah. May kinakausap pa sila ni Lola. Maghintay na lang tayo rito. Excited ka lang kumain sa labas eh. Siyempre naman. Minsan lang mangyari yun. Umay na kaya ako sa mga pagkain sa kantin dun sa pinagtatrabahuan namin. Magkakapakpak at buntot na kami ron kakakarne. Sosyal nyo nga eh. Pakarne-karne na lang. Samantalang ako, nagbabaon lang ng dilata. Minsan lang ako bumili ng lutong ulam. May karinderya ba malapit sa punerarya? Oo, meron sa tapat. Talaga? Alam ko yung iniisip mo. Hindi naman totoo na sa punerarya sila kumukuha ng niluluto nila. Ano yung mga yun? Cannibal? May nabasa kasi akong ganun eh. Kaya tuwing kumakain ako sa mga karinderya, tinitingnan ko muna kung may malapit na punerarya. Running ka lang. Mas alalahanin mo kung malinis yung mga pagkain na bibili mo. Pero tol, may tanong ako. Ano na naman yan? Tungkol na naman ba sa punerarya? Medyo. Paano mo kinakayang kumain sa loob ng punerarya? Sanay na nga, di ba? Kaya kong lulukin yung kinakain ko. Kahit kaharap ko pa yung mga iniimbalsa mo ko. Grabe, tibay ng sikmura mo. Hindi ko pipiliin yung ganung trabaho kung hindi kailangan. Sabi ko nga. O ano, may tatanong ka pa? Wala na. Kota na ako sa mga nalaman ko sa trabaho mo. Kala ko may gusto ko pang malaman eh. Palumpalo pa naman ako sumagot. May isa pa pala akong tanong. Paano kung magka-jowa ka tapos mahal na mahal mo na pero gusto niya magpalit ka ng trabaho? Magpapalit na lang ako ng jowa hanggat maaga pa kung ganun. Mahal ko yung trabaho ko. Kaya kung hindi kayang tanggapin na magiging karelasyon ko yun, bahala siya sa buhay niya. Angas mo talaga. Kaya bilib ako sa'yo eh. Tama na yung kwentuhan. Maghanap na tayo ng makakainan. Yan yung pinakamaganda mong nasabi ngayong araw, tita. Itsura mo pa lang kasi. Halatang gutom ka na.
Saka gusto ko ring i-celebrate tong araw na to para kay Brando. Si tita talaga oh. Hindi naman po ito kailangan i-celebrate. Hayaan mo na, minsan lang naman. O man, tawagin mo na yung lola mo para makakain na tayo. Napasarap na yung pakikipagkwentuhan eh. Papadudot, kung hindi pa ako noon nakaranas ng kababalaghan ay hindi pa manunumbalik ang pananampalataya ko sa Diyos. Nakakatakot pala talaga kapag pinaglaruan ka ng kadiliman. Kaya naman mula noong araw na yon, hindi man ako palaging nakakasimba ay hindi naman ako nakakalimot na magdasal. Pinabindisyonan ni Lola ang bahay niya para wala ng kaluluwa pang gumambala roon. At bago kami bumalik ni Tita sa Rizal, dumaan muna kami sa sementeryo para magpaalam sa puntod ng mga magulang ko. Nang makauwi kami ay napakagaan na ng kalooban ko. Para akong nabunutan ng tinik sa dibdib dahil sa mga nangyari. Pero aaminin ko na hindi ko talaga makakalimutan yung nangyari sa akin noong umuwi kami sa Quezon Province. Ang huling balita ko doon sa loteng may bakanting hukay, may nakabili na raw nito at pinatabunan na yung hukay para sa safety ng bagong may-ari. Pinagiba daw yung bahay doon at pinatayuan ng bago, sa kanila pinabindisyonan. Sa ngayon ay patuloy pa rin ako nagtatrabaho sa punerarya, pero hindi na ako kagaya ng dati na laging kontra sa mga paniniwala ni Tita. Nagkakasundo na kaming dalawa at parang anak na rin talaga ang turing niya sa akin. Kaya naramdaman ko na meron naman pala akong maituturing na pamilya. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko at sana po kahit papaano ay nakapaghatid ito ng aral sa mga nakikinig ngayon. Maraming salamat po sa pagbabahagi ng kwento ko, Papa Dudut, at sa lahat po ng mga bumubuo ng Barangay LS. God bless po sa inyong lahat. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Brando. Mga kabarangay, ang takot na nararanasan natin sa buhay ay dapat na hinaharap at hindi tinatakasan. Minsan naman, may galit tayo sa puso na kinikimkim natin ng matagal na mas nagpapabigat sa ating buhay kahit ano pang gawin natin para mapagaan ito. Pagpapatawad at pagtanggap. Yan ang natutunan ng ating sender ngayong araw. At nang tuluyan na niyang natanggap na wala na ang kanyang mga magulang at walang may kasalanan sa pagkawala nila, nanumbalik na rin ang kanyang pananampalataya na napakahalaga ngayon. Lalo na't maraming tukso sa paligid na maaaring mag-udyok sa atin na gumawa ng masama. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio.